Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa gold reserve ng ating bansa. Sa isang rally, I think sa Mandawi, Cebu. Sa talumpati ng Pangulong Duterte, binanggit niya yan na marami nang naibebenta sa ating mga gold reserve. So yun, pumalag si Jose Castro na wala daw basihan si PRRD. So, ang media rin, tinanong nila si Jose Castro. Nung una, sabi niya, hindi ko alam yung data. Tanungin namin sa Bangko Sentral. Kasi tinatanong kung kumusta ng gold reserve natin. Ilan bang nabenta, ilan pa ang naiwan. So, hindi alam ni Jose Castro. Tinanong nila ang BSP ito. Meron ng pahayag ang BSP. Kailang malabo. Kasi ang tanong, ilang tons ang nabenta? Magkano ang nabenta? Ilan pa ang naiwan? Dapat ganun sana ang isagot nila sa taong bayan. Ito, pakinggan natin itong pahayag ni Jose Castro kung kumusta na ang gold reserve natin sa ating bansa. Then, i-compare natin sa statement, pahayag ng World Gold Council. Okay? Dito natin malalaman ang tunay na kalagayan ng gold reserve sa bansa. Okay. So, ito si Claire Castro. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Yung pahayag ng BSP na binasa ng Yosek, press officer, nasagot ba yung katanungan kung as of now, ilang tonelada ang gold reserve natin? Sa mga nakaraang taon, itong panahon ng Administrasyong Marcos, ilang tonelada ang naibenta nila? Kasi last year, kalagitnaan ng taon last year, nabigla na lang tayo na isiwalat na ang Pilipinas nagbenta pala ng 24.9 tons of gold. Di natin alam. Mabuti na lang mayroong grupo na nagsiwala. So yun ang tanong ng taong bayan. Gold, gross international reserves ang sinasabi. Ang tanong ng bayan, yung gold reserve. Ilang tonelada ang naibenta? Saan napunta yung pinagbintahan? Anong ginawa nila? Then, ilang tonelada ang reserve natin ngayon? Tumaas ba ang gold reserve natin o bumababa? Yun ang dapat nilang sagutin. Wala, hindi nasasagot. Ito, buti na lang. Si Ethel Pineda, I think isa ito sa Noisy 37 na pinatawag. Isinare niya ang post ng Behind Asia. So, basahin natin itong post ng Behind Asia. Tungkol ito sa gold reserve ng Pilipinas. Nandito ang kasagutan sa tanong natin. Okay. According to data from World Gold Council, the Philippines gold reserve have seen a substantial decline
Okay? In recent years, bumaba, substantial, malaki. Bumaba ng malaki ang ating gold reserve according to World Gold Council. Dapat ito ang sagutin ni Jose Castro. Anong comment nila tungkol nito? Okay. In the third quarter of 2023, the country held over 164.77 tons of gold valued at over 11 billion. Okay, so 164 tons. However, by the third quarter of 2024, the reserves had decreased to 128.12 tons, worth approximately 8.5 billion. This sharp decline of over 36.65 tons has raised concerns and prompted discussion within the Filipino community. So, yung naibalita last year, 24.9 tons of gold. Dito ngayon, lumalabas na bumaba ang ating gold reserve ng 36.65 tons of gold. So, sa ngayon, ang total gold reserve natin as of third quarter of 2024, ano na lang, 128.12 tons of gold. So ngayon, 2025 naman, hindi natin alam kung nabawasan na ulit. Ito sana ang dapat nilang sagutin. Hindi yung statement ng, wala akong naintindihan sa statement ng Bangko Sentral, yung binasa ni Jose Castro. Mas naintindihan ko pa itong post ng Behind Asia, bumaba, substantial decline. Nawalan tayo 36.65 tons of gold. Sana ito ang sagutin ni Jose Claire Castro. Mga kaibigan, salamat po sa inyong pagtangkilik sa panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel na ito, ibinibili natin, namimigay tayo ng yero at pako para maayos ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito, makita nyo ang kawawang kalagayan ng kanilang mga bubong, butas-butas na. Salamat at nandyan kayong nanonood, kaya nakakapagbigay tayo ng yero at pako para maayos ang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ron, mauna ni ang ikapito kabalay dinhi sa Sitio Garden, sakop sa Tikalaan, Bukidnon. So, ako silang bisitahon. Ayo! Maing hapon, Kol. Maing hapon, Kol. Oo, mudayon ko sining balay nga bulsot na. O, muna ni ang ilang ngero. So, luag nagid kayang bulsot.